Isang magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa aming munting backyard para sa isa na namang makabuluhan na talakayan. Bago po tayo magumpisa ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng mga manonood sa patuloy ninyong suporta. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag lang pong kalimutan na mag-like, subscribe at paki-press ng notification bell para laging updated sa mga next videos. Maraming salamat po. Nandito tayo sa tatlong dumalaga, gagawin sana nating mga inahin pero sa kasamaang palad ay may isa na hindi na natin ipagpapatuloy dahil nagkaroon ng bukol sa tiyan. Mamaya ay makikita ninyo ang nasabing bukol, kung gaano nakalaki at ito po ang episode natin ngayon. 4 months old na po ang mga alaga at yung nasa hulihan ang nagkaroon ng umbilical hernia. Kung matatandaan sa mga previous episode siya yung nagkaroon ng pamamaga sa talampakan, binigyan ng gamot at gumaling naman. Pero sumunod naman ang pagkakaroon ng bukol sa tiyan, sa umpisa ay parang kulani lang sa laki at aming inoobserbahan baka simpleng bukol lang o may nana at tumubo naman sa gilid ng tiyan, hindi mismo sa parte ng pusod. Sinubukan din naming bigyan ng gamot na antibacterial pero nag-progress pa rin ang laki. Ipapakita ko po sa ilang saglit kung gaano pa kaliit sa umpisa. Kuha po ito mahigit 2 weeks ago. Akala namin ay baka may nana lang dahil matigas sa umpisa at baka puputok lang kapag mahinog. Binigyan ng gamot pero habang tumatagal ay lumalaki pa rin at nagiging mas malambot na ito. Ang case na ito ay ang tinatawag na umbilical hernia. Ito ay isang kondisyon kung saan ang bahagi ng bituka o ibang tissue ay lumalabas sa isang butas sa wall ng tiyan malapit sa pusod. Ngayon, ito na po kalaki ang kanyang bukol at baka lumaki pa ito sa mga susunod na mga araw, kaya hindi na talaga kaaya-aya gawing inahin dahil kung magbubuntis ito ay baka pumutok ang tiyan dahil sa pressure at tiyak magkakaproblema lang tayo. Wala na kasi kaming kakayahan para magamot dahil kailangan na ng surgery ang ganitong kondisyon, nakakapanghinayang dahil siya pa naman ang first choice para gawing inahin dahil siya ang mas may maganda ang katawan at pinakamalaki sa dalawa. Pero sadyang may pagkakataon na di inaasahan kahit gaano pa natin iniingatan. Sa ngayon ay palalakihin na lang muna at baka sa susunod na buwan ay ibebenta na kapag umabot na sa market weight. May 4 pa naman kaming itinira dito. Dito naman kami kukuha ng 2 dagdag at replacement sa isa. May 3 babae dito pero maliit ang isa at baka pang lechon po ito. Pinapalaki na muna namin sila at sana maging malusog ang paglaki. In God's will. Si Lucas, ang pinapalaking boarlet, siya ang ipapares natin sa mga gagawing inahin. Binili namin ito sa ibang farm para walang inbreeding, large white cross pet grain ang lahi niya at sana lumaki din siya ng maayos at malusog. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Daghang salamat sa inyong oras sa panonood at happy farming po mga kaibigan.